tatalakayin po natin ang mga tumataas na banta ng sakit tulad ng leptospirosis, dengue at iba pang seasonal illnesses. At para talakayin po natin ang kahandaan ng ating health sector at para magbigay ng mahalagang tips para sa ating seguridad, makakasama po natin ang bagong kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan or DOH, Secretary Dr. Jose Brix Pujalte Jr. Magandang umaga po, Secretary Brix. Magandang umaga, Nina and Mix. Salamat sa inyong anyaya ngayong umaga. Okay, Sec, I'll begin by congratulating you sa iyong bagong post. Nakakailang buwan na po ba tayo, Secretary Brix? Nako, wala pang isang buwan. Wala pa. Okay, bagong-bago pa si Sec, pero matagal na kayo sa medical sector. Kasi bago nito kayo ang head, tiho ba, ng Philippine Orthopedic Center, among other things. Yes, I've been with POC, Philippine Orthopedic Center, for 35 years bago ako na-promote to Health Secretary. And Mr. Secretary, naku, ngayon po talagang yung iyong pagpasok sa DOH ay sinamahan na rin ng pagpasok ng mas madalas na habagat at mga bagyo sa ating bansa. Pwede niyo po bang sabihin sa atin kung ano yung mga binabantayan nating mga sakit ngayong tag-ulan? Binabantayan natin ay yung leptospirosis. Meron tayong mga onting numero dito. From January to August, naitala na ng mga kaso ay 3,237 leptospirosis cases. At sa 3,237, ang mga namatay sa leptospirosis o ang mga komplikasyon dito ay 208. At 17% lower compared to the same period sa 2025, ngayong 2026. Kaya kahit ganun pa man ay binabantayan natin ang leptospirosis. Gusto ba natin bumalik at ipaliwanag ko sa madla kung ano ang leptospirosis, Nina? Yes, of course, Sure, sir. Secretary. Yes. Go ahead po. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection galing sa species na Leptospira na nakukuha sa tubig na kontaminado ng malimit ay yung ihi ng daga. At nakukuha ito sa lupa, sa putik, at sa maruming tubig. Kaya hindi natin may iwasan sa ating mga lugar na ang mga tao ay sila ay naglalakad sa tubig baha. Ito ay nangyayari kapag may sugat, may sugat ang binti o paa at sila ay lumusong at pumapasok ngayon yung mikrobyo. Dalawa ang phases ng leptospirosis. Ang first phase, mula 2 hanggang 1 buwan, ang mararamdaman ng tao o yung pasyente ay pananakit ng katawan, sakit ng ulo, lagnat, maaring pagtatae, maaring manilaw ang balat, at hindi nalalayo ang pakiramdam ay parang may trangkaso. Ngayon, kapag ito ay hindi naagapan, pupunta tayo sa tinatawag na phase 2. Ito yung mga komplikasyon ng leptospirosis na maaring tamaan ang bato o kidney, ang atay, ang utak, lalo na ang balat ng utak o yung kanyang meninges, kaya maaring magkaroon ng meningitis. Maliban doon, pwede ring tamaan ang puso. Yan ang mga problema sa second phase ng leptospirosis. Kaya meron din siyang tinatawag na mortality. Maaari ring mamatay sa leptospirosis kung hindi ito maagapan.
Opo, Sec. Sec, good morning. Mix Busos po ito, no? So, syempre, very timely kasi marami nga po ang naka-experience ng baha. Sa report po namin kanina, sa reporter namin kanina, at isa Parañaque, meron daw mga cases na yung bahay daw nila, lutang na yung salasit. So, just imagine po talaga, no, na exposed po talaga sa baha. And marami rin po mga nasa evacuation centers. Gano'n din po kahanda ang DOH? Syempre, yung doxycycline, di ba, Doc? Yung prophylaxis na dapat ma-take po ito agad-agad. Handa rin po ba yung ating kagawaran yung pagdating po sa supply, yung pagsusupply po nito sa mga kababayan po natin? Ang aking inumpisahan na yung mga ospital ay maghanda sa kanilang leptospirosis fast lanes na tinatawag at kumanda kung may surge capacity. At maliban doon, ang ating mga health centers nagbaba tayo ng totoo yan, no? Yan ang prophylaxis at yan din ang gamot, yung doxycycline na antibiotic. No? Sinusuri namin ang mga pasyente, yung lumusong sa baha, yung hindi lumusong, yung lumusong na may sugat, at yung walang kinalaman sa paglusong sa baha. May mga gamot tayo, mayroon tayong treatment protocols or prophylaxis na binibigyan sila ng capsule ng doxycycline. Maliban dito, binibigyan din natin ng ang mga tao ng kailangan nila umiwas, no, sa kung hindi man sila makaiwas sa paglusong sa baha, kung maaari ay magsuot sila ng guantes at bota. Yun ang kung mayroon lang naman, no. At pagdating naman sa bahay ay maghugas sa pamamagitan ng malinis na tubig sa mga parteng naapektuhan ng paglusong kasama sa paggamit rin ng sabon, no? So kailangan na linisin natin kung tayo man ay nanggaling sa baha. Okay. So Secretary Bricks, kailan dapat i-take yung doxycycline? Kasi since prophylaxis nga siya or parang sabi niyo rin it's an antibiotic, ano? Do you take it bago ka lumusong sa baha o pagkatapos lumusong sa baha? It depends, no, yung proximity sa health center o sa mga ospital. Maaari po tayong humingi ng prophylaxis, usually 100 milligrams lang naman ito, yung kapsula. At pag ikaw ay lumusong, dinadagdagan nila ang prophylaxis. Ngayon, pag ikaw ay magkasakit, maaring ikaw ay magpa-admit at ang gamot ay nilalagay na sa dugo o tinatawag nating intravenous, no? Intravenous. Paswero ka na po, no? IV fluid. Opo. Opo. Totoo yan. Opo. So ang nabigay natin nga yung pag-iwas sa baha at kung sila naman ay nakalusong ay maglinis ng mabuti. At ang nangyayari dito ay ang leptospirosis ay hindi naman talaga sakit lamang ng tao. Ang nag-uumpisa siya sa mga hayop, no? Ang mga hayop kasama rito ang daga, kahit mga aso at mga pusa ay maaaring kontaminado o magkaroon ng leptospirosis. Pati nga mga baboy at baka ay maaaring magkaroon ng leptospirosis. Kaya dalawa ang pinipili ng leptospirosis, ang mga hayop at ang mga tao. And bago po namin kayo pakawalan, Secretary Bricks, paalala po sa lahat kasi hindi lang bukod sa leptospirosis, binabantayan natin yung wild diseases, no? Ito po yung waterborne illnesses, yung influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, no? Ngayong habagat season. Sec. Siyempre ang dengue ay matagal na nating binabantayan, ngunit gusto ko rin ipahiwatig yung kumakalat na sore eyes at maaring kumalat man ang mga sa ating kamalasan, no, ang dalawa kasi yung conjunctivitis o yung sore eyes. Meron during the summer season, usually virus ito, yung viral,
At during the rainy season, yung tinatawag nating bacterial, no? Kaya ang simptomas ng sore eyes ay yung pagbumuta, pamumula ng mata, yung talukap ng mata ay namamaga, at siyempre pang-apat ay yung masakit ang mata at maaring pakiramdam ay may puwing, no? May bato sa loob ng mata. Okay. Meron ding pangatlong klaseng conjunctivitis o sore eyes. Ito yung inflammatory, no? Yung walang kinalaman sa bacteria or virus. Maaring makuha to sa sabon o sa makeup o sa allergens, no? Yung mga molde o yung pollen na galing sa mga bulaklak. Kaya mag-iingat tayo kasi dalawang klase ang conjunctivitis, no? Mayroong acute up to 4 weeks 'yan, no? At ang chronic lampas ng 4 weeks. Ayaw natin magkaroon ng sore eyes kasi napakabilis siyang ikalat, lalo Oo na nga po. kung pag tag-ulan, malahat ng tao o madalas mga tao ay nasa bahay lamang. Kaya Okay. mas mabilis kumalat ang sore eyes, no? Opo. Makikita nyo buong pamilya may sore eyes na kamakalwa. Opo. Opo. Alright. Okay, Alright, Sek, nako. maraming salamat po para po sa inyong oras. Sek, we hope we can invite you at another time at better circumstances po para po sa mga Yes. programa po ng DOH. Yes, Yan. we are Opo. looking forward to your live studio guesting, Secretary Jose Brix Pujalte Jr., ang ating kalihim ng DOH. Thank you, sir, and good luck po ngayong habagat season. Salamat, sir.